Ayan. Ayan, ganyan, ganyan lang yan. Ganyan ang spaghetti nila. Ketchup at ano lang. Ayan, simple-simple lang. Ayan, kukunti ang ketchup. Kaso nga lang, ubus na mamaya o bibili ulit ako. Basta't may ketchup ka rito, at saka kahit na anong seasoning ang ilagay mo, okay na. Basta't may ketchup at spaghetti, okay na yon. Wala nang maraming ricado. Bibili pa kayo ng ano, yung spaghetti sauce or ano. Pwede rin, kaso nga lang, kaya hindi yung mga ano diyan, hindi na pag spaghetti araw-araw kasi marami ricado. Kulang ang 500 mo sa pagluluto ng ano, ng spaghetti. Nakikita ko yung nanay ko noon din, ganun din. Namumulobi sa paggawa ng spaghetti, kaya halos hindi na pagluto ng spaghetti para sa amin. Kasi marami siyang ricadong nilalagay. Masarap daw kung maraming ricado raw. Naku! Hello guys! Andito tayo magtatapon ng basura. Ayan. Ayan. Aba, malakas ang hangin. Tapos ganito ang suit ko. Mag-aalas 6 na kasi. Sana hindi malamig. Ba? Parang malamig ah. Ano to? Tutuloy pa ba ako or mag-aan ako? Yung parang malamig. Doon tayo sa dadaan, diyan sana ako dadaan sa Village is malakas ang hangin. Kaya dito tayo. Tingnan natin kung may nakasuot ng ganito sa akin. Ay, maglalakad-lakad tayo or babalik, magja-jacket. Ay, mayroon naka-sleeveless. Kaya. Ayan o. Ayan, dyan tayo. Ayan, may mga naka-sleeveless na katulad ko. Pwede. At, dyan tayo. Punta muna tayo sa church. Magpapasalamat sa Diyos. Ayan o. Manicure, pedicure, parlor. Manicure, pedicure, parlor, shortcut. Ayan, lumalakas ang hangin. Diyos ko po. Ito bilihan ng mga natural ibang tawag dito. Basta, yun na rin yung mga product na ano, mga online pwede ka bumili. Yan yung ano, tinali niya, maraming nagnanakaw dito. Pupunta lang sa ano, doon sa kukuha ng ano, box, parcel. Ayan. Tinali niya, Ito, Vietnamese shop to. Yun tayo. Nandito na kagad tayo sa city nila. Sabi ko sa inyo, baba ng shopping mall is bahay namin. Ayan. YouTube daw. YouTube daw. Parang kilala ako ng mga binatilyo. Hinahay nila ako. Yun, yung dalang yun. YouTuber daw. Ngayon ako. Ayan, dito tayo. Kinakausap na naman ang sarili. Sabi ko sa inyo,
Maraming babaliw rito. Ayan. Parang nigra tayo. Kailangan maganda tayo sa camera. Maganda lang sa camera, oh. Taglamig ngayon, medyo lumabig yung panahon. Yung mga baliw, hindi ko sila nakita. Parang nagtago kaagad sila. Ayan, takot ako. Ayan doon. Ayan na. Parado doon. Ayan, magluluto tayo ng spaghetti. Ayan, oh. Ayan. At haluan ko ng ano. Simple lang ang spaghetti ko. Kasi dito, ayaw nila yung parang Filipino style na spaghetti. Simple lang ang spaghetti nila rito. Yung pagluluto. Ganyan lang yan. Tignan niyo kung paano ako magluto. Para, yan lang. Ganyan lang yan. Piniprito ko yan. Nasaan yung ano ko? Mantika. Mantika na lang gamitin ko. Prito natin. Kunti lang. Ganyan ako mag-spaghetti. Ayan, ganyan lang yan. Tapos, lagyan natin ng seasoning. Marami yung spaghetti ko, kalahating kilo, kaya dinamihan ko ng asin. Kulang pa yata yan. Tsaka yung paminta. Bawang pala yung nilagay ko. Ito paminta. Ayan, mahilig na ang anak ko sa paminta ngayon. Ayan, iprito muna natin. Palambutin natin to. Ganito lang. Ayan, ganyan lang yan. Mahina. Magluluto ako. Nasa yung ketchup ko? Ay, naku. Nasaan ko nilalagay yung mga ketchup ko. Ayan. Ayan na naman. Ayan, nauubos na. Kunti lang. At tatalsik na naman to. Ayan, ayaw ko sa pagluluto yung tumatalsik kung saan yung mantika ay yung ketchup. Pula pa naman. Tsaka puti yung ano ko, damit ko. Nako, pag matalsikan ako nito. Ay, nako. Ayan. Kunti lang. Ganyan lang yan. Lagyan muna natin ng medyo asin pa. Para ano, kasi marami yung spaghetti ko. Ganito lang yung spaghetti dito. Yan. Yan. Frozen yung ano ba yan, yung yung hotdog. Kaya nilagyan ko ng ano, piniprito ko muna with this one. Tapos nasa yung mga ano ko. Natin ang parang cheese. Tapos yun. Ayan o, may parmesan cheese ako. Ayan. Ayan, okay na to. Okay na. At haluan na natin ng ganyan lang yung ano nila. Ano ba yan? Yung nasa yung ano ko. Spaghetti nila. Kumisan, ang gusto ng asawa ko lang. Ito lang. Ketchup at kahit na hindi na iluto yung ketchup, okay na. Basta lagyan mo lang ng cheese. Ay, oo, cheese. Ayan na. Ano na. Ayan, ganyan lang yan. Tapos, ganyan lang yan. Yung spaghetti nila rito, hindi kagaya sa Pilipinas. Pag binigyan niyo sila noon, tapos napakatamis. Yung spaghetti nila rito, hindi hinahaluan ng asukal or basta ganyan lang yan. Ketchup lang, okay na yun sa kanila. Tapos, yung ketchup ko, kukunti na. Ayan ang problema. Ayan o. Pang isang tao na. Ang gagawin ko dyan sa kabila is gagawin kong carbonara. Kaya hindi ko inilagay lahat.
Ay, patayin na natin yung ano, kasi nagda-dry. Ayan, yan. Ganyan lang yan yung spaghetti nila. Ayan. Ganyan ang spaghetti nila. Kulang pa yung asin yan. Ayan, ganyan lang yan. Ganyan ako mag-spaghetti sa ano. Ayan, ayan ang anak ko. Naglalaro na naman. Ayan, ganyan lang yan. Diba simple lang? Kaya halos ang mga tao rito araw-araw, ang ulam nila is, ayun, nagkalat na, is spaghetti. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas, napakaraming sahog, Diyos ko po. Kaya yung iba, namumulobi sa mga sahog, hindi na ano, halos makapagluto araw-araw dito. Kahit na anong oras, pwede kang magluto ng spaghetti. Kasi affordable. At saka hindi maraming masyadong ano ba yun, yung ricado. Lalagyan mo parang cream na yan. Dito hindi na, ganyan lang yan. Kaya ano lang, ayan, ubos na. Bibili pa ako. Ayan. Ganyan lang yan. Kung gusto yung makakain ng spaghetti araw-araw, ganyan ang gawin niyo. Huwag masyadong ano, maraming ricado. Alam nyo, yung maraming ricado, may full cream milk pa, gatas, tapos creamy pa. Ay, nako, hindi kayo talaga makapagluto ng araw-araw kung ganyan ang mga ricado ninyo. At saka kung ibibigay nyo yan sa mga foreigner, nako, aayawan nila. Kasi hindi raw masarap ang ganyang putahe. Maraming sahog. Yung iba, nilalagyan pa ng ano, ng bell pepper, or di kaya ano ba yun, yung carrots. Naku, kung ano-ano nilalagay na. Ayaw nila ng ganon, simple lang sa kanila. Kung wala kang hotdog, ham, o di kaya kumisan, hindi ako naglalagay ng kahit na ano. Basta ketchup at cheese lang, okay na. Paminta, bawang, yung seasoning lang, okay na yun. Kasi the more yung maraming ricado, the more papangit ang lasa. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan lang yan. Ganyan ang spaghetti nila. Ketchup at ano lang. Ayan, simple lang. Ayan, kukunti ang ketchup. Kaso nga lang, ubos na mamaya o bibili ulit ako. Basta't may ketchup ka rito. At saka kahit na anong seasoning ang ilagay mo, okay na. Basta't may ketchup at spaghetti, okay na yon. Wala na maraming ricado. Bibili pa kayo ng ano, yung spaghetti sauce or ano. Pwede rin, kaso nga lang, kaya hindi yung mga ano dyan, hindi na spaghetti araw-araw kasi marami ricado. Kulang ang 500 mo sa pagluluto ng ano, ng spaghetti. Nakikita ko yung nanay ko noon din, ganun din. Namumulobi sa paggawa ng spaghetti, kaya halos hindi na pagluto ng spaghetti para sa amin. Kasi marami siyang ricado nilalagay. Masarap daw kung maraming ricado raw. Naku! Kaya yung iba nakain lang ng spaghetti sa ano, fiesta, or di kay ano, Christmas. Ayan, or di kay binyagan. Ayan, ganito lang gawin niyo sa akin. Gayahin niyo ako. Ano lang, ano lang, cheese at saka ketchup, pwede na mag-spaghetti. Tsaka igisa nyo sa bawang sibuyas, pwede na yun. Yung kung may hotdog kayo, kung wala kayong hotdog, huwag nyo na lagyan. Ayan, kung minsan nag-spaghetti ako, walang kasahog-sahog, ketchup at cheese lang, okay na yun. Kasi maraming sahog, hindi masarap. Yan ang iisipin ninyo. Hindi, kahit sa pagluluto, maraming sahog din, hindi rin masarap. Simple lang, mas masarap.
Ayan, ganyan lang yan. Ayan, ayan, nakagawa na tayo. Tapos, ang ilalagay natin, basta may cheese, ayan, pwede na. Kahit na yung ihalo nyo lang rito is gatas lang. Tapos, haluan nyo ng seasoning nyo. Tapos, haluan nyo ng gatas. Napakasarap na. Ganon na mga spaghetti rin nila rito. Yan. Ganyan lang yan. Katapos, lagyan nyo ng maraming cheese sa ibabaw. Ayan. Ayan. Ganyan lang sila spaghetti. Basta bumili, kahit na anong cheese ang ilagay niyo basta may cheese. Ayan. Masarap. Ayan. O, inubos na. Kuminsan yung anak ko, inubos niya yung cheese eh. Ayan. Ganyan ako mag-spaghetti. Simple the best. Ayan. Bibigay ko na kung gusto niya or hindi. Kung ayaw niya, ay di sa akin. Ayan. Ayan. Patoyaw. Ayan. Patoyaw. Salita ko is Taiwanese, hindi Tagalog. Marami akong tinuturong salita sa kanila. Yung asawa ko naman is yan. Ayaw ko ipakita yung kwarto niya kasi marami electronics yan. Kalat. Ayan. Tapos, pagkatapos ko silang pakainin, okay na. Makakalis na ako. Yummy? Yummy that cheese. Ayan, ganyan lang yan. Ayan, ang problema ngayon sa paghuhugas. Kaya nag-manicure ako nung isang araw. Tingnan na nangyayari sa kakahugas ko. Alisin ko ulit to, mag-cutie sa ulit ako ng panibago. Basta ilagay nyo sa cheese, kahit na mozzarella lang, damihan nyo or cheddar cheese. Masasarap kapag ilagay nyo yung Philippine cheddar cheese. Yung mga anak ko sa Taiwan, gusto nila yung pupunta pa sila doon sa mga Pinoy store. Buibili sila, katapos nilalagay nila sa spaghetti. Tinuruan ko sila eh. Ayan, ubos. Kalahating kilo. Ganyan ang pagkain nila. Ngayon, kalat. Kaya ayaw kung mamaya na tayo magkwentuhan. Gagala ko ulit kayo dyan sa Araw City. Ayan. Sabayan niyo ako habang naglalakad. Ngayon, nagluluto ako ng munggo. Ayan o. Lakasan natin. Tapos lalagyan ko ng Baguio beans. Mga Baguio beans nila dito is fresh na. Kaya huwag kayong maghanap ng fresh. Yan, ganyan lang yan. Nasaan na ba yung camera ko? Malayo na naman. Kaya kumisan, nakikita ko yung camera ko nasa ibang direction. Yan, dinuduro ko kasi buo-buo pa. Gusto kong durog na durog yung yung munggo. Magtatatlong araw ng munggo ang ulam ko. Yan, ganyan lang yan. Yan, matay na naman. Ayan, pwede na. Tapos, lagyan ko ng Baguio beans. Kahit ito lang ang kainin ko, wala nang baboy or manok, o mabubuhay na ako sa bundok. Ayan, ganyan lang yan. Haluan mo lang ng yan, magic sarap, pwede na. Ayan, paubos ng magic sarap ko, bibili pa ako. Mayat maya. Yung asin ko rin. Ayan, ganyan ilagay ko. Ayan, pwede na yan. May bawang sibuyas na rin yan. Kaso nga lang, gusto ko sa Baguio beans, malambot na malambot. Ayan. Ganyan lang yan. Kunti lang. Palambutin natin. Ayan, yung nakaluluto na rin ako ng sinain ko. Ang hinihintay ko na lang yung bago yan. Ayan, kumukulo na ang ko na lang is hintayin kung luambot yung yung
Ano ba yan? Munggo. Nakalimutan ko. Gusto niyo makita yung kamuting dahon ko? Ginto ang kamuting dahon dito sa Europa. Mahal. Halos wala kang makuhang mabiling, kahit na may pambili ka, wala kang mabibiling kamuting dahon dito. Kaya ginto para sa akin yan. Kahit magtanong kayo sa mga OFW. Ayan. Kahit tilapia nga rito, wala. Punta ka dun sa mga Pinoy store. Makakabili ka ng mga tilapia, frozen nga lang. Kaso nga lang, ginto rin ang presyo. Kahit na yung mga dahon-dahon, paminsan-minsan lang, katulad ng kamote, punta ka doon. Ayan, hindi nabubuhay kasi yung mga ganito dito. Kapag taglamig, namamatay to. Ilang beses na akong nagpatubo nito, puro namamatay. May isa pa ako ay may na yan, tumutubo na rin. May malalaki na rin yung ugat. Ayan Ayan, parati kong chine-check yan. Pero, naunahan na ako ng iba. May kumakain na sa dahon. Naku po, sar na sar ako. Ayan, huwag sana mamatay to kapag tag-snow. Tag-snow dito yung mga November. Nag-umpisa na mag-snow. Tsaka taglamig September. Malamig na. Ayan, hindi ko alam kung anong gagawin ko rito. Kahit na nakatago sa bahay, walang snow sa bahay, namamatay pa rin yung ibang halaman. Kasi last December or last year November, nagpatubo ako. Namatay kaagad. Hindi na tumubo. Lumambot yung kamote. Yung lumambot dito, tumutubo ulit. Yan Ayan. Ayaw, mabuhay ka. Hindi pa ako nag-harvest niyan, ha? Takam na ako. Ayaw kong harvestin. Ayun. Kahit na anong ko, bumibili ako ng ibang dahon para ihalo ko sa munggo ko. Ayaw kong harvestin kasi ang ganda tignan Yan ang ganda Ayan. Maganda. Ayan. Doon tayo at baka sunod. Ito naman, ayan, tingnan niyo kalat sa lamesa ko. Buisit ako rito. Yung kaibigan na naman ng asa ko, nagdala na naman ng para sa akin basura mga to. Kasi coffee machine to. Pinapaayos nila sa kanya. Hindi ko alam kung babayaran siya or hindi. Ayun, ayaw ko Kasi kalat lang sa lamesa ko. Ayan. Inaayos niya. Ayan. Wala pa siyang time kasi busy siya sa trabaho. Ayan, balik tayo dun sa munggo. Ang lakas pala ng Ayan. Ayan, maya pa. Lakas ng apoy. Hinaan natin ay A4 lang. Ayan temperature. Gutom na ako. Ayan. Mamaya na tayo magkuntuhan. Gagala ko kayo sa grocery. Tingnan natin kung doon tayo magtambay sa sa harapan ng shopping mall. Diyan lang sa baba ng bahay namin yung shopping mall Tsaka ngayon, wala yatang Saturday ngayon. Walang simbahan, sarado. Kaya hindi ako makapaglakad doon. Ang gagawin ko na lang, maglakad-lakad tayo dyan sa harapan ng shopping mall. Yung sa gilid, maraming tao doon sa tram station. Makikita ka ng kababalaghan dyan araw-araw. Kung minsan yung mga tililing, ayun, sigaw sila ng sigaw, lakad doon, lakad dito, tsaka yung mga homeless, pinapagalitan ng pulis, tsaka yung iba na addict ay yung panglulong sa droga, nagwawala, binabato nila mga cellphone nila, diyan, or kumisan, makikita mo na lang may yung police car nagmamadaling magmaneho papunta sa groceryhan. Ayun pala, may nagnakaw, mag-asawa kasama mga anak nilang 5. Mayroon yun dito last 2 months yata, mamadali yung police. Kaya sabi ko, ba't ang daming police sa groceryhan, sa labas ng grocery, pati security guard. Ayun, nakita ko yung mag-asawa, tsaka yung asawa niya, 5 anak, ganyan, 5 anak talaga, lilit pa, 3 years old, 4 years old to 5 years old. Nagnakaw sila ng itlog.
So, yung security guard, hawak-hawak niya yung itlog. Tapos yung isa naman security guard, hawak-hawak niya yung tsokolate. Eh, matatawa ka na lang. Halos ganun araw-araw ang pangyayari dyan sa groceryhan. Yung mga security guard, naka-alerto sila kaagad kapag may narinig silang sigawan, pinapalayas nila. O di kaya yung mga tililing sa labas, hindi makapasok-pasok doon sa loob ng mall minsan. Kasi pinapalaya sila ng security guard. Ay nako, diyan ka makakita talaga ng mga kababalaghan. Kaya kung pumunta kayo rito sa Czech Republic, kailangan magdamit kayo ng maayos kasi yung mga security guard minsan dito sa shopping mall, kapag nakita kanilang gusgusin, pinapalayas kanila. Wala silang respeto sa mga homeless dito. Kaya huwag kayong sumali doon na porkit okay lang kung yung attorney purit-purit, pero malinis ang katawan niyo. Pero sa kanila talaga marungis. Pagdaan mo sa kanila is ang panghinila, parang umiihi sila sa pantalon nila. Kung hindi maanghit, talagang yung bang parang irodoro ang kahit na malayo ka, maamoy mo. Kaya alam ng mga security guard yan dito. Pinapalayas nila. Kawawa naman sila. Ayan. Kung minsan yung mga kababalaghan dyan, yung mga ibang puti, namumulot sa basura, na mga pagkain. Dito ka makakita talaga ng mga ganyan. Pupog talaga. Pupogi nila. Natangos ng ilong, blue na blue ang mga mata nila. Umulit sila ng pagkain sa labas. Eh, kung gusto kayo mga dalaga dyan, kung gusto yung magkanak ng mga pogi, ayan, pulutin nyo sila. Paliguan nyo nga lang. Or sabihin nyo, tara sa dagat, libre na doon ng tubig. Yun. Or sa Bahatis, sabihin nyo, maligo ka dyan. Huwag kang umahon hanggat hindi ka naliligo dyan. Gustong-gusto nila yun. Sabik sila sa dagat kasi. Kasi dito sa Czech Republic, walang dagat. Yan. Sa kakakuda ko na naman. Andiyan na naman. Tapos ipapakita ko pa yung mga ibang mga ugali ng mga tao dito. Kasi sa Asia, halos hindi pinapakita sa TV about Europe. Ang iniisip ng iba, mayayaman naman nandito. Kaya yung ibang mga Pinoy or Pinay, nangarap pumunta rito. Kala nila madadatnan nila rito, lahat ng tao is mayayaman. Pinapakita ko sa inyo, lahat dito. Wala, kahit pumunta ka sa ibang Europa, ganito ang mga style nila. Marami rin mga pulobe, adik, or any. Lahat, pari-parihas. Yung mga city rin nila rito, pari-parihas. Kahit yung mga building, pumunta ka sa Paris, pari-parihas sa mga building doon. Walang pinakamataas, halos pari-parihas dito. Kaya, yan na. Mamaya na tayo magkwituan. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Mamaya na tayo magkwituan. Ko lang to. Dahan-dahan. Mga 20 minutes bago ako kakain. Doon muna ako sa kwarto ko. Nasir naman ako sa anak ko. Ayan, natatalo kasi sa online games na yan. Tara. Maluluto na yung munggo ko. Alam nyo ba, ginawa ko sinigang na munggo. Walang kalagay-lagay ng manok or baboy yan. Nilagyan ko lang kasi walang mga sinigang mix dito. Meron man, pero pahirapan ng pagbili. Order ka online. Kaya nilagyan ko ang pangsigang ko rito, lemon. Ayan, ganyan lang yan. Ayan, mga ganyan. Nakabili ako, 13 lang. Ganyan ako magsigang kahit na sinigang sa baboy. Nilalagyan ko ng ganito. Or di kaya sinigang sa paksi o lemon na nilalagay ko. Walang sampalok dito kasi. Kaya, o di kaya basta adobo. Mas masarap to pag nilagay mo sa adobo rin. Mas masarap lemon pa. O tsaka adobong manok. Basta sinigang sa baboy, sinigang sa manok. Ayan. Try nyo, sinigang na munggo. Basta ito pampaasim lang. Kahit na anong pampaasim ilagay nyo sa munggo, pwede. Last time, nagsigang ako rito. Ang hinalo ko is
apple. 'Di ba sa atin is mango, may mangga sinigang. Dito rin, pwede mo ring gamitin ang apple sinigang. Masarap 'yun. Medyo matamis na maasim ang ilalagay mo nga lang, yung medyo hindi pa hinugnas apple. Kasi dito ang daming apple tree. Kahit saan ka pumunta rito, makapitas ka. Pwera lang kapag lupa ng gobyerno, pwede. Huwag lang doon sa private property, mapapapulis ka. Yun. Kaya dito, pumunta ka lang rito sa bundok or di kaya sa street lang. Ang daming yung apple tree. Kahit na isang sako ang pitasin mo, walang problema, walang magagalit sa'yo. Nung nung nandito yung mga anak ko taga Taiwan, ay gustong-gusto nila mamitas ng ng apple umakyat pa sila, mga dalaga pa, mga umakyat sila kasi first time nila makita bang ganyan, tapos libre. Ayan. Minsan isasama ko kayo para mamitas tayo ng libreng mga prutas, lalo na yung mga apple. Walang mangga rito, walang banana sa bansang Czech Republic, tsaka yung mga pinya wala, ma-imported ang mga yan. Yung mga mayroon na prutas diyan sa Pilipinas, wala dito. May mga banana rito, mga imported ang mga yan, galing ibang bansa, hindi galing dito. Ay, tikman pala natin yung sinigang mix. Ayan, nilagyan ko ng lemon juice. Ayan, ganito ako magsigang dito. Ang sarap, sinigang na sinigang. Tikman ninyo. Nyo, kulang pa ng asin. At mag-try kayong sinigang na munggo. Lalo kapag nilagyan nyo ito ng hipon or any meat na pwede, seafood or yung mga gusto nyo ilagay na mga baboy or any, pwede. Kaso nga lang, sawang-sawa na sa mga ganyan na lang kulang ko. Gulay ay munggo with green beans, ginisa ko lang sa sibuyas, pwede na. Basta't may magic sarap, pampasarap yan. Kahit hindi nyo nalagyan ng mga baboy, manok. Naku, masarap na. Sinigang na. Pampasarap lang naman yung yung sinigang mix. Kay sinigang mix. Yung magic sarap. Ang sarap. Subukan ninyo to. Sinigang na munggo. Yan ang ko kay sinigang na munggo. Ayan Ayan, sinigang na munggo. Naman yung patay na natin, okay na. Natin to. Ilagay natin dyan. Ayan, bigay mo ng ginap meatballs, sinigang na munggo. Natin. Kakain tayo. Ayan. Ang dami kong sinaing. Bukas na naman, may na naman ako. Or mamayang gabi, baka yung anak ko naman is hindi yan kumakain yung anak ko lang kumakain, pero yung asawa ko hindi na sa gabi. Delikado sa puso. Ayan. Kukuha ko na yan na lang. Sa kaldero na lang ako kakain. Pero tikman natin. Dito tayo. Rice, sinigang munggo. Yan, simple lang. Simple lang ang rekado ko. Yan Tsaka yan. Rice and sinigang munggo. Puro gulay Kayo mga nasa probinsya, porque wag kayong masyadong kung marami kayong gulay dyan or munggo, wag nyo ismuli ng munggo. Naku, napakasarap. Ayan sarap. Sabaw pa nga lang ng munggo, ang sarap
Sarap. Parang sinigang sa baboy na. I-try nyo. Para kayong nagsigang ng baboy. Kasi yan nagpasarap yung magic sarap. Pero, pag magsisigang kayo ng munggo, damihan nyo ng sibuyas. Medyo i-toast ninyo yung, palambutin nyo yung sibuyas. Mas masarap. Masarap. Kapag hinaluan yan, maraming sibuyas kasi pag naluluto yung sibuyas, tumatamis. Kaya nagpapasarap yung sibuyas sa lahat ng lutuin. Kasi medyo matamis na kapag lumambot na yung sibuyas. Yan. Yan ang sinigang sa munggo. Walang halong baboy at manok. Ang init. Yan o. Yan ang sinigang sa munggo. Masarap. Ayan, sinigang sa munggo. Baka mahulog pa yung sabaw o. Ayan, ayan. Ayan ang sinigang sa munggo. Para mamaya na tayo na magkwentuhan.